sa dalawang post na 'to na partner na 'to, 'di ba, isa privilege na maimbitahan ako sa grupo niyo kasi alam niyo guys, 'di ba, 'di kasi ako tipong sabi ko kapre ba-basketball lang tayo kasi mas maganda pa. Kasi nga ako guys, ako mahiyain talaga ako kahit tipo kasi Bisaya, bulol-bulol. Siguro isa na din sa mga fear ba? Basta fear, basta gano'n. Basta isa yung mga takot isa din sa mga takot sa buhay ko yung magtutok ng harap-harapan. Gusto ko kasi one on one lang, gano'n. So, pasensya na kasi nga, ah, huwag kayong mag-expect ng ano sobra na ako talaga ay magaling magsalita kasi guys, ano, eh, bulol-bulol ako, Bisaya po kasi ako guys, eh, kaya siguro maintindihan. Pero i-deliver ko sa inyo na maayos ngayon na paano ako kumita ng malaking pera sa ganitong business. Okey ba tayo dun? So ayan, so good morning sa lahat. So ayan, good morning sa inyo lahat diyan 'no, na, sana may mai-share ako sa inyo 'no. Sana sana na ma-talk ko sa inyo, 'di ba? So bago ako magsimula, pasensya medyo kinakabahan 'no, kaya lalo na utal-utal. So ayan, mag-share screen lang muna ako, pakilala ko sa inyo. Puwede ba ako pa-post offline, coach? Okay na po, makakapag-share screen ka na po. Ayan, okey. Guys, hindi ako marunong MacBook, eh. Ayan, nakita, coach? Yes po, yes po. Ayan, so hindi po nagkakamali si coach kanina, nagbanggit dati po ako construction worker, 'di ba? Dating baka, laging tao. Ayan, so ayan, ako po guys, ano po ako, 13 years. So tracing na taon po ako nag-construction worker, yan po ako dati nagsimula. Yan, para at least makilala niyo. So kung pogi ka, napakaswerte mo, kung gwapo ka, napakaswerte mo, kung maputi ka, napakaswerte mo, na ginagawa mo 'tong itong business na alam mo yung gano'n, na gusto mo ding umangat sa buhay, gusto mo ding yumaman. Kasi guys, isa lang din ako dito sa alam mo yung gano'n, na-introduce-an ng itong business. So kuwento ko lang bago ako sa mga hindi nakakilala sa akin, 'no, kuwento ko lang, paano ako nag-start dito. Nag-start ako dito parang ikaw. Kung ikaw na-share-an sa online, napakasuwerte mo, yung tipong nakahiga ka lang, yung pinaliwanag lang sa'yo, napakasuwerte mo. Kasi ako guys, na-introduce po sa akin 'yan, isang babae po na siyempre gulat na gulat po ako kasi nga isipin mo, may magandang babae nag-share sa akin, isipin mo hindi natakot na share-an ako. Hindi natakot, 'di ba, usually ngayon 'di ba, 'pag ganyan tsura, 'pag babae mag-chat 'di ba takot na takot, akala na magnanakaw, rapist, ganito, ganyan. Daming judgmental agad. So, napakasuwerte ko kasi yung babae nag-share sa akin ganyan, hindi siya po natakot kasi nga iba din pala pakay niya sa akin na paano paano daw kumita at paano din niya ako matulungan buhay ko. So yun sineres po sa akin, sabi sa akin na, "Kuya, gusto niyo po ba ng extra income?" Nag-chat sa akin, sabi ko, "Extra income, sino bang ayaw?" 'Di ba lahat naman tayo dito gusto ng extra income, eh. Lahat naman tayo dito gusto kumita ng malaking pera, eh. 'Di ba sabi ko, "Sige, ano ba 'yan?" Sabi ko, "Sige kuya, kung gustong magkita po tayo sa office." Sabi ko, "Siyempre, ang habol ko hindi yung extra income, ang habol ko sila magkita kami. Privilege na 'yan, 'di ba magandang babae, sexy, ganito. Hindi tattoo manyake, siyempre pumunta ako, nagkita kami." So, habang nagse-share siya sa'kin, hindi ko po inintindi. Kasi nga nakatingin na po ako sa kanya palagi. Sabi ko, yung sabi sa'kin, "Kuya, ito po yung sistema, ito po yung pagyaman." "Ah, ha? Pagyaman? Naintindihan mo po ba?" Sabi niya. Oo, naintindihan ko rin, kahit hindi ko man naintindihan, oo lang ako ng oo. Kasi bakit? Nung sinabi niya sa'kin na pagyaman, siyempre sino bang tao na ayaw yumaman? Pero sabi sa sarili ko, yumaman? Grade 6 ang tinapos ko, eh, construction worker ako, pagyaman? Eh, mga kasama ko nga mga kontraktor sa site, eh. Sa 13 years kong pagtatrabaho sa construction worker, ang dami ko na nakaibigan mga engineer, kontraktor, iba't iba. Iba't ibang mga nakasalamuhan ko na sa pagtatrabaho sa construction worker. Nakailang engineer rin ako, pabalik-balik na sa ibang bansa. Kasama ko sa engineer, o nag-abroad, bumalik, ganun pa din. Nag-abroad, bumalik, ganun pa din. Sabi ko, ako ate, opera ng pagyaman. Sabi ko, baka, seryoso, tinapat ko siya, baka malugi ka pag ako ay yung naging ano mo, naging business partner mo. Kasi bakit hindi po ako alam yan. Una po, hindi po ako, kung magbibenta tayo ng sabon, sino bibili? Baka inalok ako, tatakbo na. Kuya, expire so ata yung sabon binibenta mo, bakit? O, ang itim-itim mo. Di ba? Isipin bang pambili lotion, di ba? So sabi sa kanya, "Kuya, huwag mo intindihin yun. Huwag mong intindihin yun. Kung may pangarap ka,
Dito kuya, iba't ibang tao kumita ang laki pera. Yan, pinapakita sa akin, dito ganyan, may mga construction worker din, may mga tambay, mga iba't lahat ng background, pinakita sa kumita ng laki pera. Sabi ko, talaga, pwede pala. Nilatag si experience sa akin, ayun, maglabas doon ng pera, doon na po nadilim yung paningin ko. Kasi bakit? Nag-meet kami, ang dala kong pera, 250 lang. Sabi ko, tiwala ko pang libre sa'yo, ah. Kasi namuraot pa nga eh. Ang intensyon sa akin ng babae, hindi naman yung kung ano eh. Ang intensyon niya sa akin, kahit wala akong pera, i-share niya sa akin yung opportunity. Kasi mo nag-meet kami, ang dala kong pera, 250 lang. Kasi nga, magkano ang sahod sa amin sa construction worker? Sa 13 years ko sa pag-construction worker, 350 a day lang. Saan nakapunta 350 a day? Umaga, tanghali, apunan. Buti nga libre kami ng bahay kasi nasa barracks na po kami, nasa site na po kami. Ang tagpi-tagpi na nyero. Kasi mga construction yung bahay gilid-gilid do. Ay mga construction worker pag naka-stay niyan sa construction site, ang mga bahay niyan naka-yero lang. Naka-yero, 'di ba? Nakabaka lang kasi libre na eh. So kaya maliit ang sahod, kaya mabigat ang trabaho namin. Saan marating 350 a day? Padala ko pa sa parents sa probinsya. Pagkain ko umaga at tanghali apunan. Kaya yung sardinas sa amin, wala, aabutin niya ng hapon. Bibili ako sardinas isa, hanggang hapon na yun. Pababawasan pa ng sipin, magmemerenda ka. Kasi mainit. Kukobra pa. Hindi ba? Kobra uso, di ba? Sa construction work. Kukobra pa. Pag may time isa, magbabraha pa kami. Wala kami. Sa 13 years, sabi ko, ang pagyaman, nasalitang pagyaman, kinalimutan ko na po yan. Kasi bakit? Ang basihan sa labas, para yumaman, kailangan maganda ang trabaho. Iba nga, maganda ba? Hindi pa nga yumaman. Pangalawa, kailangan kayo yumaman at anak ka na mayaman. Kailangan maganda ang tinapos mo. Kaya nung sinabi sa akin, hindi ko maintindihan. Sabi sa akin, maglabas ka ganito, ito trabaho mo, mag-invite lang daw ng mga kaibigan lang din. Sabi ko, kung kaibigan kayo lang pag-usapan, ma'am, napakadami namin. Sa construction worker sa site, kulang-kulang po kami 100. Sabi ko, kung 2 tao lang ang kailangan dyan, kung yan na pala ang gagawin para kumita, napakadami kong pwedeng ayain. Ang tanong, hindi ko alam kung sasali. Bakit? Kung duka ako, lalos lang duka. Bakit? Karamihan ang kasama ko matatanda. May mga pamilya yun. Ako nga binata, kinulang ang kita, lalos na may mga anak. Sabi sa sarili ko, kung ang kinegatiban sa buhay nung nag-invite, ako na pinaka-negatiban sa buhay. Kung pangarap, wala pa akong pangarap sa buhay. Kasi bakit? Kinalimutan na namin yan. Isa lang ang sinabi na sa akin ng babae sa akin. Ikaw na nagsabi, lahat ng mga katrabaho, matanda at tumanda na. Papayag ka ba maging ganyan ang buhay mo? Doon ako napaisip. Yun nga lang. Sabi ko, hindi, siyempre. Nakita mo na pala, kasamahan mo may mga pamilya na matatanda na, kung di mo ito gagawin, baka ganun ka din habang buhay. Kasi bakit yun yung future mo eh? Kasi nga hindi ka gumagawa ng ibang way na para ka umangat sa buhay. Doon ako napaisip. Sabi ko nga din naman, tama ka din naman. Ito na, maglabas doon ng pera. Sabi ko, sige, subukan ko, may package naman eh. Pag-uwi ko, lahat ng katrabaho ko, hiniraman ko. 100, 200, 500, 1,000, 1,500. Ang dami namin eh. Pre, pera mo ko, nasunugan ko sa probinsya. 1,000 lang. Pre, pera mo ko, pang tuition ng kapatid ko. Pre, pera mo ko, pang bayad lang ng Bombay. Lahat ng paraan, ginawa ko na para mapahiram lang ako. Sa awa ng Diyos, napahiram naman. Nabuo, 500, 1,000, 200, 100, 1,500, 2,000, may nagpahing ganun. Hanggang sa nabuo yung pangsali ko. Di ba? Apakalupit. Kinabukasan, nagkita kami sa babae, din ako sa office. Ayan yung time nagkita na kami. Ayan. Yan nag-umpisa ako yan. Di ba? Pagawapo ko, di ba? Apakapayat. Cellphone ko, 1208. Kaya kung ikaw naka-touchscreen ka ngayon, napakaswerte mo. Kung ikaw magandang cellphone mo, naka-iPhone ka, napakaswerte mo. Kung online ka, napakaswerte mo. Samantala ako dahil pupunta pa ako ng Pisonet, di ba? Para makapag-Facebook. Facebook ko pala dati, gawa-gawa lang din. May tropa akong piling matalino din, kasi kung sa worker din, ayun, nakagawa kami ng Facebook. Add lang kami ng ad. Pero walang status yun kasi hindi namin alam paano i-edit. Basta may Facebook kami.
Kasi dati kami mga construction worker, pag may Facebook ka, sosyalin ka na eh, dati. O diba? At least may Facebook. Kaya, wala. Yun lang kayo para makapag-Facebook. Yun ang libangan namin. Kasi nga, hindi kami pwede makipaghalamuhan sa ibang construction worker. Kasi nga, nagsusugal sila. Eh, ako hindi ako mahilig sa sugal. Nagbe-Facebook lang kami. Pag pumunta kami ng Pure Gold, saya-saya na namin nun. One day millionaire na kami pag Sabaduhan. Sahuran eh. Lingguhan kami. Sabi mo, ang sahod namin, di ba? Isang linggo, tsamba na abot 2,000. Saan makapunta 2,000? Padala mo sa parents mo. Pang shopping mo pa. Eh, baliw na kami. Yung cellphone ko, 1208, baliw na ako niyan. Bakit? Sikat na ako. Ako may cellphone eh. O ngayon, pag ikaw may hawak niyan, sikat ka pa kaya. Kaya dati, pag may cellphone ka, sikat ka. Ngayon, pag wala kang cellphone, sikat ka pa din. Ikaw lang kakaiba eh. Kasi pati bata kayo, may mga cellphone na eh. Nagets mo? Kaya napakaswerte mo. Totoo na, napakaswerte. Sa tagigan sa market, napakaswerte mo. Napakaswerte mo kung nasalpak ka sa gitong industry, sa gitong negosyo, meron ka na wifi, cellphone, magandang trabaho. Ako nagsabi sa'yo, para sa'yo negosyong to. Para sa'yo to. Lahat, ang kagandahan sa negosyo natin, para sa lahat ng tao. Para sa lahat na may pangarap sa buhay. Tobero ka man, adik ka man, galing ka sa jail, lahat. Anong trabaho, pwede ka dito eh. Kaya kung ako mag-invite sa'yo, siguro tatakbuhan mo ako eh. Nung nakasali na ako niyan, ayun na. Doon na naging miserable buhay ko. Bakit? Nalaman ng mga katrabaho ko, lalo mga engineer, abang negative eh. Sipin mo ganun. Yan yung ano eh. Yan yung unang sali ko at huling trabaho ko. Bakit? Wala. Tinanggal ako sa trabaho ko. Bakit? Ayaw ng mga engineer kasi nga, baka recruiting ko doon lahat ng mga construction worker. Sabi ninyo, papayag ka ba? Alisin ka dito. Huwag ka na pumunta sa networking mo. Sayang namin inimbis ko. 13 years ako nag-construction. Titigil mo ba ako? Ito na first time na nagkaroon ako ng negosyo. Tumigil agad ako. Yan yung huli ko na din pagkatrabaho pagsali ko. Ay grabe ang consequences, di ba? Wala. Kaya nung time na yun, sabi ko, ito na yung time siguro, di ko, yaman ba ako? Sumali na ako, duda pa. Bakit? Ang kailangan dito, kailangan mag-refer. Sino sasama sa akin? Sino ang maniniwala na yayaman yan? Sino naniniwala, kikita ako ng malaking pera? Una akong tulog dyan, Baklaran. Kasi wala akong mag-alak sa Manila eh. Sino mag-anak ko dito? Nasa Mindanao lahat. Nasa Zamboanga lahat. Hanggang sa kinupkup ako ng coach ko. Pinatulog ako sa garahe. Okay lang, at least may garahe. Safety ka. Kinupkup ako. Yan. Trabaho lang ako. Hataw lang hataw. Ito yung unang check ko, hindi ko makalimutan. Ayan. Huwag ka. 5 months kong tinrabaho yan. Di ba? 4,500 plus 4,500, 9,000 yan. Di ba? Isipin mo. 5 months, sabi ko, grabe, totoo talaga negosyo natin. Kabang-kaba po ako na kasi nilipat yung office bigla sa market eh. Wala ng office oh. Doon ko na kinuha ang check ko sa kung nakabot sa market. Isipin mo ganun. Sabi ko, totoo talaga business. Ang hindi lang naniwala, yung teller ng bangko. Bakit? Ang tanda ko sa person, ang bata ko sa ID. Sino maniwala doon, i-encash niya? Buti nga, tumawag ako sa coach ko. Coach, tutulungan mo ako dito kasi yung teller, hindi hanapan pa ako ibang valid ID. Kasi nga, magkaiba daw kami sa ID. Kasi, buti mo, bata-bata ko man dito, ang tanda-tanda ko sa picture sa personal. Kaya, tumawag ako, nagpatulong ako. No, sawa lang, just encash naman. Naka 9,000, sabi ko, ito na yung umpisa ng pagyaman ko. Sure bull na to, sa 5 buwan. Siyempre, ikaw naman, walang ka mag-anak. Diba?
Nangumusta ka lang, pinalayas pa sa trabaho. Eh sabi ko, Coach, okay lang ba 'to pag gawin kong 20-20 lahat? O yung 1,000 ko ginawang 20-20. O ang dami kong tulungan mga pulubi din, nagbibigay din ako. Ang dami kong pera, daming 20 nga lang. Sabi ko, ito na, umpisa na 'to. Trabaho lang din, trabaho. Nudo ko lang, hindi ko inisip yung mga nagsasabing hindi mo kaya yan, hindi ka yaman diyan, wala kang chance diyan. Hindi ko pinansin yun. Hindi ko pinansin. Kahit ilang beses na ako nahuli sa Robinson Galleria, sa Mega Mall, kakakain ng pre-taste. Sa mga nakaabot, ganun yun eh. Siyempre, may mga pinagdaanan ko. Kaya sa mga bago ngayon online, napakaswerte mo. Ako na magsasabi sa'yo. Napakaswerte mo talaga, promise. Kasi bakit? Kahit may trabaho ka, pwede kang yumaman. Kahit busy ka, pwede kang kumita ang laking pera. Samantalang ako dati, Diyos ko po. Ilang beses na admin sa mga security guard, sa agency ng guard. Kasi nga, wala namang malapitan. Niluro ko lang, hindi ko pinansin, hindi ko tinabaho ko lang. Ay, yung pangalawang check ko, ayan. 1 week income ko, yan, 19,000. Pwede yan, no? Sundan pa yan, dyan. 50,000, 1 week income. Dyan na yung time na iniyak ko na yung mga pinagdaanan ko. Yan yung time na, alam mo yung ganun, na yung mga bagay-bagay na marami nagre-reject sa akin, marami hindi niniwala, lahat yung binalikan ko lang. Lahat yung nilibre ko. Yung mga engineer ko nagpalaya sa akin sa Taguig. Kasi sa hindi nakalam, sa mga nakapunta ng Grand Canal Binis, kami pong gumawa niyan. May pawis po ako dyan, kami naghukay dyan. Sa Rendra, kami din po naghukay niyan. FTI, kung yung mga taga-FTI ito sa Taguig, kami pong gumawa niyan. Diyan po ako tumagal, paikot-ikot ng buhay ko dyan. Ayan, yan na, bisa, 1 month ko, 161,000 ha. Dati, problema ko kung sali. Dati, problema kung, alam yung ganun, na, yayaman ba kaya ako? Kikita ba kaya ako ng malaking pera? Dati, nakikinig lang ako. Dati, nagtitraining lang ako. Dati, naghingi lang ako ng mga tips. Dati, nakipagpanawan ako sa coach ko. Dati, nakikipicture lang ako. Dati, alam niyo gano'n? Alam niyo, nakikiinom lang ako sa bahay ng coach ko. Nakikain lang ako. Ayan, minsan ang kita ko, yan, shortcut ko lang yan, 9 days ko, 41,000. And lagi ko sinasabi, push yourself because no one is going to do for you. Ang pangarap sa buhay, kahit anong estado mo sa buhay, kahit anong pinagdaanan mo, kahit anong problema, ikaw panipuan ang pangarap mo sa buhay. Hindi kapatid mo, hindi asawa mo, hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi anak mo. Hindi sila ka. Ikaw at ikaw pa din. Tandaan mo palagi yun. Nakita mo na to, makasali ka na, tutudong na kapatid. Whatever it takes. Kailangan mo itong gagawin. Kailangan mo itong seryosuhin. Wala lang ilang araw, ilang buwan lang. Ilang tulog na lang, Pasko na. Diba? Dapat palagi kang gumagawa ng pagkita ng malaking pera para at least pagdating ng point na gusto mo nang may bilhin, gusto mo nang may pupuntahan, alam mo yung ganun, magagawa mo anytime. Magagawa mo anytime. Isipin mo ganun. Kasi bakit? Naniwala mo lahat dito na anak ng Diyos. Tama? So, alam mo yun, lahat ng ginawa ng Diyos sa mundong ito para sa atin. Kasi tayo hiridira. So, dapat kapatid, ginugo natin. Huwag mo natin tignan kung anong meron tayo dati. Huwag natin tignan kung anong estado tayo sa buhay ngayon. Huwag natin tignan yan. Kasi bakit? Kung titignan natin yung kung anong pinagdadaanan natin, walang mangyari sa buhay natin. Dapat pinupush mo sarili mo, bumangon ka, tinabaho para at least sa pagkita at sa pag-asinso ng pamilya mo. Dapat ganun kapatid. Tandaan mo palagi yan. Ako nga construction worker, grade 6 lang, nagawa ko ang kumita ng malaki. Sa dami-daming nagkutsa, sa dami-daming hindi naniniwala, sa daming tinakbuhan na ako, sinabihan akong pangit, sinabihan akong walang hindi kayayaman dyan, manyakis. Kapag lumapit ka ng babae dati, alam na eh. Kasi invite ko sila eh. Marami hindi naniniwala. Sabi ko, okay lang. Kasi bakit? Mabuti naman hangarin ko sa kanila. Ang goal ko na matulungan sila, kumita ng malaking pera. At mabago ang buhay nila. Diba? Dapat ganti kapatid. Ayan,
Hindi ako na-award sa school, na-award na ako sa grupo namin, sa Persians. Di ba? Dati, nakikiupo lang ako dyan. Nangarap lang. Ay masarap dyan, hindi lang ako. Kasama yung mga buong leaders ko. Iba't iba background ng leaders ko dyan. May manager, IT, lahat na ng background dyan na. Diyan na. Isipin mo gano'n. Kasi bakit? Sinimulan ko sa sarili ko eh. Naniniwala ako eh. Dapat ganun ka din. Maniwala ka muna sa sarili mo na kaya mo. Dapat lagi mong ini-enhance yung sarili mo na yayaman ka, aasinso ka. Dapat ganun palagi na sa isip mo. Huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Kasi bakit? Hindi lang ikaw ang pwedeng aangat dito, pati yung mga grupo mo, downlines mo, business partner mo, basta ang goal mo lang, tumulong ng tumulong. Kaya sabi ko sa sarili ko, napakaswerte ng mga ngayon, yung mga online ngayon. Kasi bakit? Kita sa bahay ka lang. Kahit anong ginagawa mo, kahit busy ka sa work mo. Kasi bakit? Diba? Ang daming pwedeng gagawin. Mag-TikTok ka lang, pwede ka nang kumita. Sa Reel, pwede ka nang kumita. Sa Facebook, pwede ka kumita. Sa dating, napakadami. Napakadami. Kaya ang pagyaman, ang pagkita, sure bull na talaga. Ako sure na sure ka na talaga, aangat ka ang buhay, aangat buhay mo. Yan, minsan nagtapon ako sa Persians. Kagabi, awarding namin sa Persians, top 3 lang ako noon eh, kagabi. Kasi monthly awarding namin. Isipin mo gano'n, ilang beses ako nagtapon sa Persians. Diba? Kagabi, top 3 ako kagabi, awarding namin. Ang kinita ko, kulang-kulang din mag 250. Isipin mo gano'n. Diba? Alam mo yung mga bagay-bagay na ako hindi mo ako magaling, hindi din ako matalino. Wala naman sa talino at galing yun. Kaya nagtapon ko, kulang-kulang, ang kinita ko, kulang-kulang, 300,000, 400 at kinita ko that time. Isipin mo gano'n, kasi top 3 ko kagabi, kulang-kulang 200 plus lang yung kinita ko kagabi. Isipin mo gano'n. Nagawa ko nga eh. Diba? Nagawa ko kasi pag ang goal mo lang, makatulong, kikita ka talaga. Ang goal mo lang na maraming makumita sa ilalim mo, isipin mo ngayon may tumatawag naman sa Hong Kong, magpapa-explain. Isipin mo, ganun kaganda, kasi bakit? Kahit nakaupo ka lang, kahit nakababad ka lang, kahit anong hilig mo, magagawa mo. Kasi bakit? The power of online. Lahat naman ng Facebook eh. Sabi ko nga, dati pag may Facebook ka, sikat ka. Ngayon, pag wala kang Facebook, sikat ka pa din. Bakit? Kakaiba ka na. Diba? Kasi dapat yun ang focus natin. Ako yan yung palagi ko. Share lang ako ng share. Hindi ko na inintindi yung mga umaayaw. Inintindi ko yung mga gusto. Inintindi ko yung mga taong kagaya sa akin may pangarap sa buhay. Bakit? Billion ang tao sa Pilipinas. Million ang nagpe-Facebook. Apakadami. Kapag sumama ka sa mga taong positibo sa buhay, I'm sure magiging positibo din sa buhay mo. Andito ka na kapatid. Dapat lagi kang positibo. Lagi kang sumama sa coach mo. Lagi kang magpapag-guide sa coach mo. Ako yan ang laging ginagawa ko eh. Kahit until now, ngayon, palagi na ako nagtatanong kung ano bang kailangan gawin, ano bang magandang gawin. Ito kasi naisip ko. Alam niyo, kasi bakit? Hindi naman dahil nagtanong ako para mahina. O hindi dahil nagtanong ako kasi mahina ako. Nagtanong ako para lalo akong lumakas. Dapat ganun ka din. Tanong ka lang ng tanong. Dito, kopyahan lang. Kopyahan lang dito. Kung ano nangyari sa coach mo, coach rin. Di ba? Gawin mo lang din. Sundin mo lang, makipagplanuhan ka lang. Bakit? Kikita ka lang. Pero maniwala ka sa akin. Kasi bakit? Wala ituturo ang coach sa pangit. Lahat ituturo ang coach para sa iyo at para sa pagbabago ng buhay mo. Diba? Isipin mo yan. Nakapag-travel ako ng Hong Kong. Diba? Isipin mo kung saksong worker lang grade 6 na tinapos taga Mindanao, nakapag-travel na ba't ibang bansa? Yan. Macau. Yan. Singapore. Yan ito, Baguio. Diba? Isipin mo gano'n. Hindi na yung pera eh. Ay, masarap dyan. Yung napuntahan mo yung lugar na nakagala ka na, kumita ka pa. Hindi niyo yung pera eh. Ay masarap doon. Yung gawa ng Diyos na pwede mong puntahan. Marami pa, hindi ko pa nasama yung iba eh. Ayan, isa na ako ng unang top earner ko ng international.
top 91. Dati nag-construction worker ako dyan sa Pasay, dinadaanan ko na lang yan. Hindi ko alam, pagdating may time, hindi ko alam na isa din pala ako pagdating ng panahon na ma-awarda at makakita makapasok dyan sa kuneta na yan. Di ba? Isipin mo ganun. Kasi bakit? Nangarap lang naman ako eh. Kung inisip ko dati na hindi ko kaya, kung inisip ko dati yung mga sinasabi ng mga engineer ko, ng mga tao ko sa paligid ko, siguro habang buhay akong construction worker ngayon, siguro yung ulo ko bakal na. Yung likod ko may bakal na. Grabe na siguro. Siguro 13 years ka pa naman nagtupit ng bakal. Memorize ko na nga eh. Isipin mo ganun. Kaya napakaswerte mo ngayon kapatid, maganda ang trabaho mo. Kasi bakit? Hindi mo na kailangan mamasahe pumunta ng office. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng office araw-araw para mag-training. Ngayon, Diyos ko po. Diba? Nakaupo ka lang, mag-headset ka lang, nakapag-training ka na. Dati kami, kailangan pong bumiyahe. Pupunta ng office araw-araw para makapag-training. Samantala ngayon, naku po, kahit nakaupo ka, pwede ka nang matuto. Pwede ka nang kumita. Ako nga sabi dati, ang hangad ko dati, hindi ko hangad na kumikita ako agad. Ang hangad ko dati, na magkalaman yung utak ko, na matutunan ko isang business. Bakit? Yun yung pinaka-tools. Pag natutunan mo isang business, paano mag-explain, mag-share, maglatag, ang income to be follow. Ako lagi kong ginagawa at lagi kong sinasabi yan sa grupo ko. Lagi kong sinasabi yan. Ang income to be follow pag once mahil, sipagan mo maging habit mo yung pagdi-training, saka apply. Ayan, yung ano ko, yung leaders ko. Leaders pa lang yan, iba dyan. Diba? Isipin mo ganun. Ganun kasarap mag-online business, kapatid. Maraming hindi naniwala sa mga kakaibigan ko? No problem. Maraming hindi naniwala sa mga katrabaho ko? No problem. Maraming hindi naniwala sa mga kasama kong engineer, naging kaibigan ko? No problem. Bakit? Merong mga hindi mo kakilala na maniniwala sa'yo. Lahat yan, hindi ko kakilala. Until now. Ano yan, siguro makilala ko, nagsilalihan na. Pero mas marami na hindi ko kilala. Nakilala ko lang sa bus, sa terminal, sa mall. Di ba? Sa iba't ibang galaan. Yan. Di ba? Nakilala ko lang sa iba't ibang galaan, sa diskuhan. Kasi mahilig ako mag-disco eh. Eh, mga Bisaya. Di ba? Padis. Agoy, Diyos ko. Siyempre, kumikita ka ng kahit papano. Eh, sa Manila, daming diskuhan, di ba? Oh, punta ako diskuhan. Padis. Siyempre, pag mga padis, yung mga diskuhan, mga 20-20, daming Bisaya eh. Daming kapwa ko sa suwa kay kasambahay. Doon ako pupunta. Eh, di ba? Yan, mga nakilala ko sa mga ganyan lang. Sa jeep, sa Quiapo. May sumaling dalawa. Dalawa ulit. Yung dalawa, subang dami na ngayon. Yung sample ng income ko, ayan, 60,000, 113,000, 20 days ko, 151,000. Yun yung pangalawang investment ko dito. Ayan, sa probinsya. Zamboanga ngayon. Ayan, kapatid ko, kamukha ko naman, di ba? Ayan yung tatay-nanay ko. Ayan po yun, sugpo at saka crabs. Ayan, nauumay na ako pag pinapadala na ako ng tatay ko dito. Ka-allergy tuloy ako. Ayan. Hindi nasanay ng dugo ko eh, parang ganun. Ayan. Nagdala kasi natin ko isang karton na malaki. Nakaraan dito, pinabigay ko na lang din. Dito mahal na yan. Sa pispa namin, isipin mo, normal yan. Ang pispa namin ngayon, nasa mga 64 hectare na lahat. Ay, pakalaki na. Boy na ako nun. Katas na ng online business nun. Na pinag-ipunan ko, pinaghulog-hulugan ko sa mga kita ko. Kaya ako, ang tagal ko sa business, hindi pa ako nag-upgrade ng kotse. Kasi bakit? Negosyo ang inuuna ko. Makita nyo, kotse ko, tagal na. Camry, ganun pa din. Eh, negosyo inuuna ko eh. Saving mo ganun. Buhay na ako niyan.
hindi mo pangarap ng negosyong itong business natin online, kasi may iba kang pangarap, pwede naman. Pero ito yung stepping stone mo para makuha mo yung gusto mong business sa labas. Diba? Isipin mo gano'n ka. Unlimited sugpo doon sa amin. Punta ka lang. Sa Crabs. Sambuanga nga lang. Sa mga taga Sambuanga dyan, hi. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Yan, kasama ko din asawa ko. Ayan, dito ko na kinala sa business. Napasali ko lang yan sa Pasig. Inalokan ko lang ng sabon. Hindi mo siya nagduda. Ayan. Top 50 ako. Siya top 76. Ang pinakataas kong ranking, 30. Hindi ko na yung nakaraan, 36 eh. 36 ba yun? 30. Basta mga 30 ganun. Yung napasok ko kapin, huli na pala yun eh. Ayan, kasama ko sa dalawa na kami. Alam mo, masarap din. Siya naman dating service ko naman yung shaky sa Makati. Nakilala ko lang sa Pasig Palengke yan. Naalokan ko lang ng sabon. Ang gusto ng business, ayun, sumali. Dalawa na kami dito. Ginagawa ang business. Ayun, sakyan namin, tagal na yun, no? Ayan, Toyota Camry. Ayan. Negosyante din kasi yan eh, mag-isip. Kaya nung kami dito, daw namin ginagawa. Diba? Ganun kasarap. Siyempre sa mga single, huwag yung pangarapin muna, hataw ka muna. Ganun, alam mo yung ganun. Dapat ganun ang pinapangarap nyo. Na matupad yung mga pangarap nyo sa buhay. Hindi na sa pamilya mo, hindi na sa parent mo, kundi sa buhay nyo. Na magiging pamilya nyo. Ayan. Pangatlo sa investment namin. Ayan, insurance saka investment. Dalawa na kami. Dami na investment. Buhay na. Totoo lang. Buhay ka na nun. Sabi mo, construction worker na naman ako, resist naman tinapos ko, sino kakalain? Sabi mo, pagsali, pinalayas agad sa construction worker, saan ako pupunta? Eh kung tumigil ako nun, ay, sige, tigil ko lang yung business natin, kaysa mula ako ng trabaho. Nag-decide na talaga ako noon. Kasi bakit? 3 years na ako. 3 years talaga yun, no? 13 years na ako nag-construction worker, eh, hindi pa ako mag-decide sa buhay ko. 17 years old, nagtatrabaho na ako. Kasi nga, nagira sa amin sa Sambuanga. Sino taga Sambuanga dito? O, 2013, di ba nagira? Sambuanga Seeds. So, kaway-kaway sa tira ng gira. So, mga taga alam na alam nila yan kung may taga Sambuanga dito. Diba? 2009 sa amin, sa Talaib. Yung dinimulis. Kala ko nga, para ako, nung nagira sa amin, parang lang eh, Hollywood War, yung Los Angeles. Yung basta yung War ng Los Angeles, yung tipong yung mga fighting jet at naglalag ng mga missile, dumadaan sa bahay namin. Normal yun. Sabihin mo nga, siguro sa naumay na kami, parang, sige, gira lang kayo dyan. May pumunta sa amin, mga sugatan. Okay lang, pinapakain pa rin naman namin. Sabihin mo ganun. After ng gira, after ng patayan, sa aming lugar kasi, may nagira one time, ito sa inyo. Kinabukasan, ang health center puno. Puno ng mga sugatan. Napagulo. Kasi napagulo sa amin dati. Kasi, wala. Kaya maaga ako nag-Manila. Maaga ako nag-construction, kaya hindi ako nakapagtapos. Sino gaganahan na mag-aral dun? Tatawarin po yung dagat o bundok para punta ka ng school. Sipin mo ganun. Kaya ng mga pinsan ko nag-aral, sipin mo ang layo na nilalakad. Kala namin yung mga mukha na parang ng paay. Yung mukha parang paa na. Ikaw araw-araw ka naglalakad. Kinakain mo kamuti, kamanting. Talagang protein talaga, talagang panggahi talaga. Batak na batak ka talaga pagkatapos. Kasi nga, wala nang magandang pagkain sa amin eh. Buhay ka. Sabagay, probinsya, buhay ka, healthy ka, pag gulay-gulay ka lang. Nasanay na. Pero hindi mo pwedeng ganun ng palagi abang buhay. Yung sino, hindi mo, sanayan na natin buhay natin. Meron eh. Sabi nga ng Panginoon, di ba, guway. Dapat mag-expand tayo. Kasi nga, lahat ng magandang bagay, gawa ng Diyos. Kaya natin, kunin. Kaya nung pinapili ako sa construction namin sa Taguig, sa mga taga-Taguig, kung tanong yung Eusebio,
Eusebio Schools, Taguig. Mga Eusebio yun dyan eh. Boundary ng Pasig dyan sa Taguig. Yung school dyan sa Eusebio, kami gumawa. Diyan ako nakatira dati. Diyan ako pinalayas. Yung unang puntang office, yung huling uwi ko na din ng trabaho. Ayan, pang-apat, pang-lima, pang-apat pala. Pang-apat sa investment na, house and lot. Yung titirahan ko ngayon. Dati kami nagmagawa ng bahay, ngayon ako nagpapagawa. Nakuha ko siya noong September 18 to 2020. So, magti 3 years na kami dito. Pang-apat. Hindi man pangarap ng bahay, investment din naman to. Siyempre. Diba? Sino bang akalain magagawa ko yun? Wala lang, masaya lang ako, nangarap ka lang. Importante yun, iyan pinaka-importante. Masaya ka lang, magpe-pray ka lang, aksyonan mo lang. Yung buhay mo, ibigay mo lang sa Diyos. Yung tipo, isa sa buhay mo lang sa Panginoon. Ibibigay yan, maniwala ka sa akin. Kasi ako naman mga kakampi, hindi Panginoon lang eh. Kasi bakit? Siya nang, kung anong meron ako siya, di na magbibigay. Anytime naman, pwede naman niyang kunin. Kaya, magpasalamat tayo every time na pagising natin. Mag-pray ka bago matulog. Kasi bakit? Malaking tulong ibigay sa'yo ng Panginoon. Siya magbigay sa'yo ng pangarap. And a perfect timing. Yan, sample ng income ko ulit. Yan. 3 weeks, minsan 144 na ako, 3 linggo. Yan, minsan 2 weeks ulit, 123,000. So, ang tanong, bakit marami kang account? Maraming check. Marami kasi ako account. 15 accounts kasi ako. Sa mga tatanong dito. Ayan. Kuwento ko sa inyo din, mamaya kung bakit ako nag-15 accounts. As construction worker ako. Ayan. Minsan ko, ayan. 1 month income ko, 252,000. Ayan, minsan 240,000. Dami yan. Sige. Ayan, baka isipin nyo, ako lang kumikita ng pera. Marami pa akong tinutulungan. Sample sa mga tulungan ito. Construction worker din ito. Ayan. 62,000. Chicken vendor, 18,000. Nurse, si Josie, kilala natin sa office to eh. Isa ito ko, palaboy-laboy dati. Ayan. 30,000. Government employees, 71,000. Taga Hong Kong, 14,000. Estudyante naman, yan, IT, 70,000. Ayan, isa sa mga tinulungan ko, ito, isa sa mga tinulungan ko, office staff, si Eva Carreras, ayan, nakakambre na din. Ayan. Kasama ko din mag-travel top, international top earner na din. Ayan. Ayan, kumikita ko nung pandemic to eh. Nasama ko na lang. Ayan, nag-travel kasi hindi yung pera eh. Alam mo gano'n? Yung mapasaya mo yung pamilya mo, dahil yung asawa mo, yung partner mo. Ayan, nag-diving na kami sa Batangas. Trinet ko lang siya. Sabi ko, sige, pagod ka naman kumataw ba? Sige, sabi ko, sige, Batangas tayo. Okay, diving kami ng Batangas. Yan, sama ko siya. Ayan. Ano kami dyan? 2 gabi, 3 araw. Hindi, pagagastos ka lang. Manalo yun. Kasi nga, maganda eh. Habang habang nasa travel ka, pwede ka naman kumita. Kasi online naman eh. Ayan, pag uwi, may income ulit. Sabi, nag-travel ka, gumastos ka, pag uwi, may income ulit. 100 to 160,000. Ayan, ito man, kasal lang namin nung last year. Dito yung sa Marila, dito yung sa Bulacan. Ba't sinama to? Every time nag-talk ako. Alam mo guys, nakaka-proud lang. Katas lang to ng online business ang ginastos ko. Almost 500,000. Isipin mo ganun. Kinita ko lang siya ng 5 months. 5 months, 6 months, something ganun. Kasi pandemic yun eh. Oo, sinama ko yan. May asawa ka, partner ka, pangarap din na yan. Ayan, gumastos na ako niyan. Ang bisita ko, taga-unom din. kami lang din. Wala naman mag-alak. Ang nanay tatay ko. Pinaluwas ko ito sa galing sa Mindanao. Ayun, nagdala ng crabs, napakadaming crabs. Sinama ko si guys, alam mo guys, nakaka-proud lang kasi nga katas lang ng business natin. Hindi na kailangan mag-loan, mangutang, or manghingi sa magulang. Ibigay ng magulang ko. Wala naman din mga trabaho yun. Nag-manage sa business din namin. Katas ng online business natin yan guys. Maniwala kayo sa akin. Pangarapin mo. Hindi lang para sa sarili mo. Kalimutan mo sarili mo muna. Pangarapin mo para sa pamilya mo. Kasi damay-damay na pati sarili mo. Kasi bakit? Pag pangarap para sa pamilya mo, ang income mo, lakihan mo talaga eh. Ang isip mo, lakihan mo talaga eh. Huwag kalimutan mo kung anong meron ka. Kalimutan mo kung anong background ka. Ang goal mo ay negosyante ka na. Ang goal mo, tumudo para kumita ng malaking pera.
ayan, di ba ginagawa ng mga artista o mayayaman after ng kasal, nagha-honeymoon. Yan. Naano kami sa Island Beach Bar, private bar naman. Isipin mo, dalawa lang kami sa isang van. Nag-rental ako ng van, dalawa lang kami. Nagpatid sa Island Beach Bar. Isipin mo, dalawa lang kami. Ayan, nag-honeymoon. Yung tipong unwind lang. Typical na mamuni-muni lang. After ng kasal yun. Kasi 17 kami kasal, di ba? So 22, 23, 24, nag-Island Beach Bar kami. Patid lang kami. Di ba? Masarap, di ba? Hindi niya yung pera eh. Kasi sabi, money can't buy happiness daw. Ito naman. Pero ang pera, totoo lang, kaya bumili ng mga bagay-bagay. Magbayad ng mga bagay-bagay para pamilya mo ibigay. Naggawa ko nga kung saksong worker eh. Ikaw pa kaya. Masarap. Masarap maraming pera, hindi dahil mayabang ka. Masarap maraming pera kasi marami kang matulungan. Charity, pamilya mo, iba't iba. Sobrang dami. Kaya pangarapin mo yan, kapatid. Ayan, masample lang yung mo, 1 million, 1 million, kalating million, 200,000, 100,000, 1 million. Ayan, 1 million. Ito yung, hindi pa to latest list ha. Ayan, yan yung 400,000. Yan sample lang income ng account ko. Ayan. So, bakit ka maraming account? So, kwento ko din sa inyo bakit ano po ng maraming account. Kasi yung pagkasali ko, in-explain sa akin yan. Siyempre sa 13 years kong nag-contract worker, kahit paano may naipundar akong motor. Motor yun, motor. So ayun, bininta ko. Pinag-invest ko lang dito lahat. Kasi wala naman akong trabaho, di ba? Kaysa nakatinggal ang motor. Binibenta ko, 2 motor ko. Kasi may di ako motor dati ng contract worker ko. Ayan. Kaya napag-business package ako. Kaya nga pinanganak ng Panginoon kasi ikaw yung superhero ng pamilya mo. Hindi kapatid mo, hindi sino. Ikaw at ikaw. Kaya ka andito ngayon, kaya ka nakikinig at kaya nakasaling ngayon kasi bakit ikaw yung superhero ng pamilya mo. Pag-pray mo, trabahuin mo, makinig ka lang sa quotes mo, magipagplanuhan ka lang. Bakit? Para at least yung pangarap mo, makukuha at makukuha mo. Yun lang po, maraming salamat. Yun! Okay, grabe ka, Apps. Hello, maraming salamat po, Coach Jason Mahilak. Grabe, no? Partida, kabado ka pa niyan, Apps. Pero, sobra mo kaming na-inspire. At ako, personal coach, upline. Ngayon ko lang din na totally, no? Yung, alam ko, marami pa eh. Pero yung kwento ng buhay mo, grabe, nakaka-inspire po. Diba? At isa ka talagang patunay na sa negosyo po natin, talagang hindi hadlang no? Kahit sino. Correct? Even si Coach Jason Mahilak, grabe, tinan nyo naman po, grade 6. No? Tinapos, construction worker, pero right now, grabe ho, ang resulta, no? Ng kanyang na nakukuha, na-enjoy sa ating business. Upline! Bago po kayo mag-leave, no, kunin ko lang yung inyong opportunity para makapag-selfie naman kami sa'yo. Okay lang ba, Apps? Okay lang. Sige po, mga partners, mag-ano po tayo, mag-on-cam po tayo, and then makipag-photo opportunity tayo kay Coach Jason Mahila. Coach, request lang, ganito po yung sign namin, freedom sign. Ganyan, tapos gaganon mo lang. Yan. Yan. Thank you. Alright, ready mga partners, mga uplines. 1, 2, 3. Yan, pinipicturean pa yung iba. Okay. So, yun na. Upline Jason, maraming salamat po ulit. Na hindi mo lang kami binaliw, binasug mo pa kami sa mga learnings. Thank you so much. See you soon, Coach Jason, and congratulations po sa lahat ng achievements mo and more power pa, more blessings pa sa grupo mo, sa business natin, and syempre sa inyo pong mag-asawa. Thank you, Coach Jason. God bless you. Okay, and syempre once again mga partners, palakpakan po natin, online clapping na lang tayo. And nakikita ko naman ang daming nagpapasalamat kay Coach Jason. Ayan, thank you. Okay. So, ayun. No? Nakakatuwa. Alam mo, si Coach Jason, mga partners, matagal na rin po namin kaibigan yan ni Coach Soreno, no? And, talaga, yung itsura po niya, nung
nung mga pinakita niya sa atin, di ba, yung siya yung nagkukwento nung simula, no, nakita nyo naman, sobrang, kahit si Coach Rena, kasi syempre nga, dumaan ng pandemic, so hindi na po namin siya masyadong nakikita, pwera na lang po kapag may mga gathering sa office, pero hindi naman lagi yon. Even si Coach Rena, talagang nung nakita niya si Coach Jason, nung in-intro niya, talagang nagulat siya, si Coach Rena, kasi nga sobrang laki ng transformation, no? Ni Coach Jason. Sinong mag-aakala, no? Na dati pa lang, kung titignan mo, yung physical appearance, no? For example, makasalubong mo sa mall, si Coach Jason Mahilak. Try to imagine, no? Sinong mag-aakala na 13 years pa lang construction worker yung tao na yun, no? Isa lang ang ibig kong sabihin, no? Isa lang ang talagang ang totoo, no? Talagang pag may pera ka, no? Maraming pwedeng gawin. marami kang madali kang magdesisyon, marami kang pwedeng gawin na mas ikakabubuti o mas ikagaganda ng buhay mo. Correct? Kaya ano po natin, gawin po nating inspirasyon. Ayun, si Coach Jason Mahilak nga. Diba? Sabi nga niya, no? Siya po ay laki sa probinsya, siya po ay Bisaya, wala masyadong kakilala sa Manila. Diba? Tapos, ang kanyang tinapos pa ay hindi pa siya umabot ng high school, elementary graduate. Pero paulit-ulit po niyang binanggit sa atin na kung siya nga po nagawa niyang umasenso, gumanda ang buhay, nakuha ang kanyang mga pangarap sa business natin. Ibig sabihin lang nun, anong kaya niyang gawin na hindi natin kayang gawin. Correct? Diba? Kaya naman, mga partners, kahit mga 2 minutes to 3 minutes. Sige nga, pakitype nga po ulit, dating gawi tayo, pakitype nga po ulit, babasahin ko, ano ba yung mga takeaways mo ngayon, ano ba yung mga learnings na narinig mo kanina, na talaga namang, alam mo yan, talagang naantig ang puso mo, talagang yan yung magiging, yan yung tatatak sa iyong isip para gamitin sa ating araw-araw na pagninegosyo o pagtatrabaho sa business natin. Ano ba yung baon mo? Ano ba yung baon mo para mas lalo kang ganahan, mas lalo kang sipagan, mas lalo mong galingan, no? Itong business natin na to. Sige nga, basahin ko. Sige nga. Ayan, more power, Coach Jason. Ayan na. Thank you sa wisdom. Ayan. Ako, marami akong naisulat na naman, ha? Sige, duduktungan ko yung mga naisulat nyo. Okay? Kahit, ito sabi ni partner Elizabeth, from Lionites, kahit wala kang kakilala or kamag-anak, basta gustuhin mong makapag-invite, magagawan mo ng paraan. Basta gusto mong magbago ang buhay mo, pwedeng gawan ng paraan. Correct? 100%. Agree ako dyan, partner Elizabeth. Tulad nga po ng kinuwento ni Coach Jason at lagi po din namin kinukwento sa inyo, di ba? Nung wala pa tayo sa online, nung wala pa yung pandemic, totoo po yun. Talagang everyday, talagang nagpupunta po kami ng office natin para lang gawin, para lang aralin, para lang makapag-invite kami. Everyday effort po yun, di ba? Kaya sobrang hirap naman talaga. Ang turo po sa amin, talagang anong mas marami, kakilala o hindi kakilala? Siyempre, mas marami yung hindi mo kakilala. Kaya ang laging turo sa amin, kung yung mga kakilala mo ayaw sumali o hindi gusto yung business natin, huwag kang mag-alala. Diba? Huwag kang malungkot kasi mas marami yung hindi mo kakilala. Ang kailangan mo lang gawin, kilalanin sila. O kaya nga po yung tulad ng kwento ni Coach Jason kanina, saan kami makarating? Kahit saan yan, may makasakay kami sa bus, may makasalubong kami sa mall, di ba? Meron kaming makakwentuhan sa MRT,
meron kaming makakwentuhan sa restaurant o sa mga kainan, kahit nga sa CR, may makasabay kaming umihi. Di ba? Umaga, kinakausap po namin yan. Totoo po yun. Di ba? Kasi nga naman, pag gusto may paraan. Hindi pwedeng sabihin ko sa coach namin, hindi natin pwedeng sabihin o idahilan sa upline natin na, coach, upline, hindi ako makapagpasali kasi wala yung mga kilala ko ayaw sumali. Hindi pwede. Kasi pag ganun yung sasabihin mo or ganun yung thinking mo, walang mangyayari. Di ba? Kaya lagi nyo kung tatandaan, no, talagang pag gusto talaga may paraan. Lalo na ngayon. Yun po yung paulit-ulit na kinukwento ni upline Jason, ni Coach Jason kanina. Ngayon po, online na. Di ba? Sa tulong ng Facebook, sa tulong po ng online, mas marami na tayong mga taong makikilala. Correct? Hindi na lang yung kasi kami noon, kapag nasa Quezon City kami, yung mga taga Quezon City lang din yung makikilala namin. Pero ngayon hindi. Correct? Kahit nasan ka man ngayon, di ba? Yung connection mo, hindi lang sa Pilipinas, kahit yung mga tao na nasa ibang bansa, pwede mong kausapin, pwede mong ma-invite sa tulong ng online. Diba? Kaya nga, mas pinadali talaga yung ating sistema ngayon. Diba? Sabi ni partner Jocelyn, huwag pansinin ang mga hindi naniniwala. Tama po yan. Ilang beses din yung paulit-ulit kinuwento ni Coach Jason. Buti na lang, hindi siya naniwala. Nakinig sa mga taong nagsasabi sa kanya na hindi niya kaya. Correct? Parang ikaw, sigurado ako mga partners, merong mga tao sa paligid mo na talagang, di ba? Bakit ka sumali? Di ba? Nagpaloko ka. Di ba? Naku, bakit ka naniwala sa mga yan? Naku, walang mangyayari sa'yo dyan. Masasayang lang yung pera mo dyan. Maraming ganon. Totoo po yun, normal po yun. Diba? Pero sabi nga, wag mo silang pakinggan. Wag mo na lang silang i-entertain. Diba? Kasi unang-una, hindi naman sila yung nakakita, ikaw naman. Correct? Hindi naman sila yung na-explainan ng negosyo ikaw naman At hindi naman sila yung tatrabaho nito, kundi ikaw. Correct? Kaya panindigan mo lang, okay? Magkaroon ka rin ng paniniwala, hindi lang sa business natin, pero sabi nga ni Coach Jason kanina, mas malaking paniniwala sa sarili mo. Believe in yourself na kaya mo. Correct? Kasi, totoo naman di ba? Kapag wala naman talagang ibang maniniwala sa buhay, sa sarili mo, kundi ikaw Di ba? Ang pangit naman nun, di ba, partner? Di ba? Yung sarili mo na nga lang yan, pinagdududahan mo pa. Parang ang pangit naman nun, di ba? Kumbaga, ang number one na dapat maniwala sa sarili mo, dapat ikaw yun. Correct? Kaya huwag pansinin yung mga taong nagdi-discourage sa'yo. Sabi ni partner Loli Bero, push yourself because no one is going to do it for you. Yun. Have an initiative. Yan ang ibig sabihin po niyan. Huwag mo nang hintayin, di ba, na meron pang tao na magtutulak sa'yo, mamimilit sa'yo, di ba, para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. Dapat ikaw mismo, di ba, self-motivated ka. Yun. Kailangan ikaw mismo yung meron kang kusa, di ba, meron kang kusa. Yun, napaka-importante po nun. Huwag mo nang hintayin na kailangan ka pang utusan ng ibang tao, ni coach mo, o yung taong nagtutulong sa'yo dito para gawin yung sistema. Dapat ikaw na mismo yun. Diba? Nagkukusa ka. Sabi ni Coach Aladin, kailangan lang unang-una maniwala ka at manindigan. Tama po yan. Sabi ni partner, Rogin, makalisang, huwag mong tignan yung sitwasyon mo ngayon. Yung tignan mo, yung future mo.
Diba? And believe in yourself. Tama po yan. Sabi ni Sir Edgardo Aguinilio, go for multiple accounts. Nakita nyo naman kanina, di ba? Yung last part ng presentation ni Coach Jason. Nakita mo, no? Ang dami niyang income, ang dami niyang cheque. At totoo naman, talagang hindi bumababa ng 6 digits ang kanyang income buwan-buwan. At isa po sa mga dahilan, narinig mo naman kanina, naka-business package po siya. Naka-multiple accounts po siya. Di ba? Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nanghinayang.